Hello mga guys, welcome back to my channel mga guys. Walang katapos-tapusan na 4GX1. Mga guys, meron lang po kasi nagre-request na saan daw ba yung timing ng ng flywheel timing. Kasi bago natin puntahan yung yung timing ng flywheel mga guys, dito muna tayo sa harap. Kasi po mga guys, hindi to pwedeng mag-timing dito kung hindi ba naka-timing ito. Dapat sa harap muna tayo. For example, dito na naman tayo. Unahin natin mga guys. Ito yung crankshaft o kasi gunyal. Kung pansinin nyo po, meron pong puti. Yan, dito sa taas po, meron dalawang tuldok. Ang trabaho po nito guys, itong malaki po niyan, transfer gear. Itong maliliit po, idler gear. Ito ba, isa, dalawa. Ngayon mga guys, ito po ang trinatrabaho itong malaki. Ano po yan, itong injection pump, balancer, saka balancer. Mamaya po, kung isalpak natin yung bomba ng langis, dito naman sa harap. Bomba ng langis po, saka power steering. Ngayon mga guys, umpisa natin. Yung crankshaft po, meron pong dalawang. Ito po, kita nyo po yan. Ito, dalawa. Ito po, pupunta rito. Iikot po yung makina po. Kasi po, diba ang ikot ng makina, ganyan po, clockwise Ito naman po, kung clockwise na po yan, sasama na po itong Ito naman po, atas po yan. Iikot na po dito sa yan. Ulitin natin mga guys crankshaft po siya or sigunyal. Ang pinapagalaw niya po lahat, simula balancer gear, dalawa, tapos injection pump, tapos mamaya po ilalagay natin yung gear dito, pupunta na po sa cylinder head, pagalawin na po yung ito. Yan. Kaya mga guys, hindi ko man ikabit yan. Kaya po ito, himay-himayin natin. Sabi ko nga, himay-himayin natin Kung pansin nyo mga guys, po ito? Marami tayong rito. Marami tayong, kasi yung mga ganitong makina, sa totoo lang po, maraming mekaniko po na sabihin mahirap. Pero kung yun po ang pananaw natin mahirap, sabi nga yung ginawa natin na taga Laguna, wala, hindi tayo matuto. Kaya mekaniko po tayo mga guys. Kung ano naman po ito, Asian, Japan, hindi naman po Europe, hindi naman US. Kayang-kaya natin to. Yan. Ulitin natin mga guys crankshaft timing, balancer timing, injection pump timing, balancer timing. Kaya ulitin natin mga guys. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa. Yan. Isa po nito, isa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Yan. Tapos dalawa, isa. Dalawa, isa. Yan. Ang ba ito mga guys, mamaya balikan po natin itong crankshaft. Kasi po may nagre-request, Kuya Jess, paano ka ba mag-timing ng flywheel timing o kaya crankshaft rear flywheel timing. Yan, ulit-ulitin natin. Kasi mga guys, ito, maraming tayo dito, marami tayong matutunan dito na walang kabuluhan. Halimbawa po ito, ulitin natin. Ito pong balancer po, dalawa po niyan, up and down. Siya po yung, di ba po ang makina po, ikot po niyan, ika-counter naman po niyan para po yung vibration ng makina hindi po mapalag. At the same time po mga guys, itong balancer po, ginawa pong oil pump. Punta natin sa likod Yun mga guys. Ito po yung balancer sa harap, nagiging bomba ng langis. Ganito po yun mga guys. Ito po yun Kung kasi nyo mga guys linagyan ng silicone hanggat maaari, wag sana. Kasi meron naman o-ring. Ang trabaho na po yan, kung may o-ring na po yan mga guys, ibig sabihin po yan, huwag nyo na pong lagyan ng silicone. Kasi po yung silicone po minsan po yan, clearance din po yan. Baka minsan sabihin nyo, bakit mahina yung bomba ng langis ko?
naglagay po kayo ng ng silicone dito sa kasawan niya. Ngayon po, kung inikpitan nyo po niyan, kung taga-buhok po yung naipit po nitong sealant na yan o silicone, maglulos yung bomba niya po kasi nakanganga na po ito. Hindi na po makakakuha ng tamang pressure, hindi na po makahigop, makasaksyon, hindi na po makapag-deliver ng maayos. Kasi po mga guys, ito po yun, ang 4GX1 po, dalawa pong filter. Itong ito dito sa bandang driver side po, nakaupo tayo sa upuan, driver side po, ang sinusuplayan nyo po nito po dito sa cylinder head. Ito po, ito naman po sa passenger side, sa bandang kanan kung nakaupo sa sasakyan. Kasi wala po ito, kung nakita nyo po, wala, pinadala pa natin galing Laguna, kasi galing Laguna itong makina, inassemble natin to. Yan. Ang sinusupply nito mga guys dito, ito po yung pinaka oil cooler. Yan. Ang susupply naman nito guys, itong black. Pagkaiba po ang sinusupply po ng dalawang filter. Ito po yung driver side sa cylinder head. Yung naman po, yung passenger side, ang sinusupply niya po black. Tapos siya na rin po yung nagsusupply ng turbo. Itong bomba na to, ito na wala pa kasi inaantay natin galing Laguna. Ngayon mga guys, yung rini-request po ng customer natin na yung viewers natin na, kuya paano ka mag-timing ng flywheel gear? Ito po yun. Kasi ito mga guys, hindi pa natin nalagyan ng sensor ito. Kasi may sensor to eh. Kunin mo ngayon sir yung dalawang sensor nito. Andun sa may hanapin mo dun sa, kasi may sensor nito guys. Dalawa yon, yung crankshaft saka crankshaft saka camshaft, isa lang pong tsura. Diyan yan. Yung parang tanso, hanapin mo yung yung mas madumi, kasi madumi yun dahil lang galing dito sa tinutuluan. Kasi yung andito sa sa crankshaft, malinis po yun. Yan, tignan mo dyan, parang dyan lang yan. Dalawa yun. Hanap natin. Para para yung humingi po ng tawag dito, yung humingi po ng timing, maibigay natin yung yung timing nito. Kasi mga guys, madali lang po yan. Di ba, antayin na muna natin yung yung crankshaft na hinahanap. Yan mga guys, nakita na natin ito yon. Ito po kasi dito yon. Yan. Ngayon mga guys, ito po itong sensor na yan, nakatabat po dito, babasahin nyo po yun. Reactor plate po tawag po dyan. Yan mga guys, ikabit natin para makita natin yung yung timing. Pero mga guys ulitin natin, for lang po to, para makita lang po yung nagtatanong, Kuya Jess, saan ba yung timing ng flywheel? Yan, makita natin. Ngayon po, dahil wala pa yung kasawa nito, yung galing Quezon, yung dito, ayan, ilagay muna natin itong plate. Sir, ilagay natin. Ingatan mo yung plate yung reactor plate nya. Yan. For example mga guys, yan, hawakan mo lang ilagay natin itong, masyado nakatutok yung camera natin wala tayo kasing magandang camera, cellphone lang ginagamit natin eh. Sorry. Yan mga guys, lagyan natin ng dalawang tornilyo. Galaw-galaw mo, sige lang. Yan, ganyan na, wag mo na yan. Ito guys, ito po yung timing po noon. Yung butas na yan, dapat nyo po dito. Yan, ito at saka to, dapat mo naka 12 o'clock. Yan. Ngayon mga guys, yung tinuro natin kanina reactor plate, ito po yun may bilang po nyan, pababa po hanggang po nyan, hanggang 15. Yan, masyadong malaki yung camera, layuan natin. Yan. Yun, kaya lang madilim.
to. Kung ito yung sensor mga guys, you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos po, yung top dead center po mga guys, ito po yun. Yung una po dito, eksakto po yung ano, itong tuldok po nyan. Tapos may butas. Kung pansinin nyo mga guys, wala, ilawan uli natin, ilawit na natin uli yung ano. Yan. Kung pansin nyo mga guys, ito po, saka ito lang yung ano, yung flywheel po, ito lang po yung meron ano, tuldok, ano. Isa, dalawa, wala. Tatlo, wala. Apat, wala. 5, wala. 6, wala. Yung pang ito mga guys, ito meron. Yan ang timing niya. Kung ano po niya, naka 12 o'clock. Ngayon mga guys, punta natin yung harapan. Harap po ano, eksakto po yung ano, yun o. Tabat-tabat po yung ano, yung injection pump, yung balancer, crankshaft, balancer. Ayan. Yan mga guys. Unang ano po ito, isunod uli natin kung nakatakip na po o kaya ilagay natin yung camshaft, makikita nyo po yan. Pero makita nyo sa sunod na episode o kaya sa sunod part 2. Yan. Maano lang po ito, may pakita lang natin doon sa nagtatanong kung saan ba yung timing ng ano ng flywheel, kung paano mag-timing ng flywheel. Ito yung mga guys, ulitin natin. Itong ano na po to, itong butas na yan. Kung mansinin nyo po, bawat ito po merong kanal, half moon. Ito meron. Ito wala. 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 Ito lang meron. Ito po yung timing niya. Ngayon mga guys, kung nagpalit po kayo ng ano, ng crankshaft oil seal, kasi po ito, kahit anong posisyon, kung hindi nyo po napansin yung sensor na yan, mapatay, hindi nyo na mapandar yung sasakyan, baka sabihin nyo ano nangyari na to. Ganun lang po, napakasimple lang po. Kung paano po yung position ng ano, ng flywheel timing o kaya crankshaft flywheel timing. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. For the next video, antayin na lang natin yung ano, yung kasawa nito at ito, pahabol. Ulitin natin mga guys. Hanggat maaari po, huwag kayong maglalagay ng gasket na meron silicone. Kasi po, kung linagyan nyo po yan, mamaya po, ito po kasi dapat lapat na lapat po niyan. Pag higpit nyo po yung 4 na tornilyo, dapat po lapat po ito dito sa kaasawa niya, para po hindi magkakaroon ng clearance. Kasi mga guys, kung maluwag po niyan, hindi po maganda yung bomba ng langis. Kaya yan na lang po may bigay kong tip for the next video mga guys. Kung naisalpak na itong camshaft, kasama na rin yung mga timing belt. Okay, bye bye.